Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ng buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya ba tayo sa pagiging Kristiyano? Nakakatulong ba sa atin ang ating pakikipag-ugnay kay Kristo? Naaaliw ba tayo sa pag-ibig ni Kristo sa atin? Kung may ganitong damdamin tayo, ipagpatuloy natin ang ating buhay sa Diyos. Masaya naman pala na maging Kristiyano. Magkasundo tayo. Maging isa tayo sa pag-iibigan. Sana huwag masira ang ganitong hangarin natin at ang ating magandang samahan sa isa't isa at kay Kristo. Ang nakakasira sa ganitong maganda at masayang kalagayan ay ang pagmamayabang. Huwag sana pumasok ang hangarin na maging tanyag, na mas maging magaling tayo kaysa iba. Huwag sana tayong matukso na maging sikat. Sa halip, magpakababa tayo tulad ni Jesus. Kahit na Diyos siya, He emptied Himself. Yan po yung salitang kenosis. Nagpakababa siya. Naging tao siya at isang mababang tao. Ganyan din dapat tayo. Ipagmalasakit natin ang kapakanan ng iba at hindi ng ating sarili. Ituring natin sila na mas magaling at mas mabuti kaysa atin. Magpakababa tayo at hindi magmataas. Totoo na isa sa mga nakakasira sa mabuting samahan ay pagmamayabang. Kahit na sa pamilya, nag-aaway-away ang magkakapatid upang kunin ang atensyon ng kanilang mga magulang. At marami ay nasasaktan dahil sa favoritism. Nasasaktan sila kasi gusto nila
na sila ang maging favorite. Kahit na nga sa mga mag-asawa, may nakatagong paligsahan. Sino ba ang mas nakakakita ng malaking pera? Sino ba ang mas pinapansin ng mga anak? Sino ba ang mas lamang? Ang pamilya ko o ang pamilya ng aking asawa? Pagmamayabang ang nakakasira din sa samahan sa simbahan. Hindi na trabaho ang inaatupag, kundi ang atensyon ni boss, ang atensyon ni father. Talaga nakakasira sa anumang samahan ang pagmamayabang. Nakakasira din ito sa ating samahan sa Diyos. Si Lucifer, ang pinakamaliwanag, pinakamaganda na anghel, ay naging si Satanas. Kasi naging mayabang siya at ayaw na niyang maglingkod. Lalo na maglingkod sa mababang tao. Kaya nasaktan siya nung malaman niya ang balak ng Diyos na maging tao. Ibig sabihin nito na paglilingkuran niya ang tao at Diyos na si Jesus. Nasira ang kanyang samahan sa Diyos. Nagrebelde siya. Naging demonyo siya. Kinokontra na niya ang plano ng Diyos. Pangalagaan po natin ang ating magandang samahan sa Diyos at sa ating kapwa. Iwasan ang kayabangan, ang pagmamataas, ang pagmamagaling. Turuan mo kami, O Diyos, ng kababaang loob ni Jesus. Nagpakababa siya sa kanyang pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.